maganda din itanong, paano ba natin aalisin ang pagiging madamot? Paano ba natin aalisin ang pagrereklamo? Simple lang po, unang-una, tandaan niyo po ito. Sana maalaala mo na lahat ng mga taong nakakaharap mo, buhay ang Diyos sa kanila. Kasi, pag iniisip mo, ang tao na nasa harap mo, demonyo, mahirap tumulong, hindi po ba? Pero, ano ang turo ni Jesus? That when people receive us, they receive the Lord. Yan yung sabi niya, sino man tumanggap sa inyo, ako ang tinatanggap nila. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Buhay siya sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan niyo po ito, pag may pinagbabastusan kang tao, sino talagang pinagbabastusan mo? Yung tao? Hindi lang siya, kung hindi ang Diyos. Pero, pag meron kang tinutulungan tao, sino talagang tinutulungan mo? Tinutulungan mo ang Diyos. May we see God in everybody. May you see the face of Jesus in everyone. You will become a lot kinder. Amen? Pero pangalawa, maaalis ang iyong pagrereklamo kung dadagdagan mo pa ang iyong pananampalataya sa Diyos. Bakit po ba merong taong reklamador? Ito po ang sagot. Dahil ang mga taong yan, ang iniisip nila, ang nasa sa loobin nila, na uubusan sila. Di po ba? Pero, kung may malalim kang pananampalataya, nagtitiwala ka sa Diyos. Sino yan Diyos na iyong pinaniniwalaan? Isa siyang mapagmahal na Diyos. Isa siyang Diyos na nagkakaloob na umaapaw, sobra-sobra. Isa siyang mabait na Diyos. Matatakot ka ba? Sino ba ang Diyos na ating pinapahayag? Palagi tayong nagdarasal. In our Father, we say that God is our parent, our Father, Ama namin. Meron bang isang magulang na papabayaan niya ang kanyang anak? Kahit na meron kang suliranin, problema, dasalin mo yon. Alalahanin mo that God is your Father. God provides for you. Why should you complain? Wala ka dapat ireklamo dahil ipagkakaloob lahat ng Diyos sa iyo. Amen? I tell you, my dear friends, 10 taon na po akong pari. Marami na rin po akong project pinagawa sa simbahan. Madalas wala pong pondo. Madalas din po yung mga officer palaging nag-aalala. Father, saan tayo kukuha ng pera? But it is through my experience, it has taught me to just trust in the Lord. Pag wala na pong pera, magdadasal ako agad sa Diyos. Sinasabi ko, Panginoon, wala na pong pera. Paano po niyan? At alam niyo po, parang isang himala, milagro, bigla-bigla, meron taon darating, nagdadala na sobre, nagbibigay. Hindi ko man po kakilala yung mga taong yun. Paano nangyari yun? It is only through God's grace. Remember that. It is not important how the grace will come to you. What is important is you believe that you will receive the grace that you need. Hindi po ba? Yun yung mahalaga. Na alam mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Alam mo, makakatanggap ka mula sa Diyos. Kung paano man, hindi na mahalaga yun. Di po ba? Basta't ang mahalaga, may darating. At yun dapat ang sinasabi ng iyong pananampalataya. Kaya nga po yung mga iba sa inyo, yung po mga nanonood dito sa ating homily, alam ko marami po dyan nangangailangan. Marami dyan may problema sa pera, hindi nila alam kung saan sila hahanap ng pera pambayad ng utang. Marami po dyan may sakit. Napakahirap po pag merong may sakit sa pamilya. Hindi mo rin alam saan ka kukuha ng pera pambayad ng hospital, pambayad ng gamot, pambayad ng doktor. I say to you, do not complain. Do not talk badly. Just pray, just trust in the Lord, and God, in His mysterious way, He will do something for you to receive what you need. Hindi mahalaga kung paano darating. Basta't magtiwala ka, darating at darating ang iyong pangangailangan. Pag nagpo-complain ka, pag nagre-reklamo ka, yan yung nagiging hadlang para pumasok ang blessing at grasya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kung gusto mong dumami ang pera sa kulsa mo, sa pitaka mo, anong kailangan nating gawin? Simple lang po. Dagdagan mo ang iyong pagsisipag sa trabaho. Di po ba? Dagdagan mo ang pagdidiskarte mo. Sa mga bata, paano po dagdagan pa yung mga medal nila, yung mga certificate? Gusto nyo po tumalin yung mga bata. Anong kailangan gawin? Dagdagan ang sipag sa pag-aaral. Amen? Ang tanong, paano natin dadagdagan
ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay? How can we receive much grace and blessing from the Lord? It's simple. Two things, dalawang bagay. Dagdagan mo ang tiwala mo sa Diyos at dagdagan mo ang kagandahang loob mo sa iba. Increase your faith in the Lord and increase your kindness. You will see that God will reward you abundantly.